Mas nakahatak. 1100cc to. Talagang hahatakin yung braso mo. Tagal na nating pangarap yung level na yan. Ayaw na lang bigat. Oo, para sa traffic, matik na lang para tuloy-tuloy. Medyo mas malakas yung vibration nito compared kay 1100. Pero sarap eh. Ang chill ride mo. Ay mga katingin, another day, another swap. At ito ang di-deliver natin ngayon tong 2023 Rebel 1100 DCT. Pag DCT, dual clutch transmission. Kaya makikita natin, no, kakaiba siya. Parang scooter. Pero ang preno niya nasa right foot. Dito wala kang makikitang clutch. Wala ring shifter. Saka itong isang tog, nilagyan siya ng CNC na parang pedal or footrest. So wala na siyang foot peg para mas malapad na footrest. Para ka talaga naka-scooter dito. Maganda ng kulay niya, yung parang metallic gray. And kung mapapansin nyo rito, meron tayong rack na pinaglagay natin ng box. Ayan, meron siyang rear rack accessory yan. Kasi ang laman nito, dito yung stock seat. Di na natin kinabit yung stock seat. Bahala na si boss magkabit. At least, di ba, mukha tayo magdi-deliver ngayon. So, fresh na fresh to. At ang kasop natin, Rebel din. Pero magda-downgrade tayo ng Rebel. Si Sir naman mag-upgrade. From Rebel 500, upgrade siya to Rebel 1100. So, let's go. Alright, so, kumusta naman ang traffic dito sa looban? Sobrang traffic. Nag-shortcut tayo. Pero di ko alam kung shortcut na ba to itong napuntahan natin. Yan. According to Google Maps, dito raw kasi ang magandang daanan, iwas traffic. Pero kasi ngayon Saturday, sa lahat ng lugar traffic. Ang oras na ba? Saturday 6 PM. Kaya talagang asahan mo na ang traffic. Pero kagandahan naman ni Rebel 1100. So dahil nga DCT, automatic transmission na siya at napaka daling gamitin. Para kang naka-scooter dito. Big bike na pinaghalong scooter. Pati kadena. So ang ganda ng technology na nagawa ni Honda. Imagine, scooter na technology nilagay niya sa dekadena. Kaya best of both worlds, yung magiging convenient at automatic ni scooter, and then yung durability ng isang kadena. Boss pa sa Red Exhaust, shoutout sa Red Exhaust. Overtime sila, hanggang 7 PM pala sila. So wala ka nang isipin pag matic, no? Very good talaga sa mga beginners to kasi ang hirap din naman magka-clutch ka, kakambyo-kambyo ka pa. Dito mas na-enjoy mo yung tanawin, yung mga paligid mo, yung environment, kung nasa ka na, isip ng direksyon. Nabawasan ka na ng isipin at gagawin. Siyempre less pagod dun sa clutch. Pag traffic kasi lalo matitigas ang clutch, talagang lakas makakawit nun. Yun nga lang, yung riding position niya, hindi siya ganun ka-relax. Medyo naka-lean forward ako ng konti kasi maiksi yung handlebar or maiksi yung kamay ko. Yeah, so hindi siya parang scooter na riding position kasi kailangan mo abutin yung handlebars. And syempre gamit natin Aero GP800 helmet. Napakaganda. Sobrang pogi, maporma at magaan. So pasensya na po, wala ako kasi akong cruiser helmet na babagay sa Rebel, kaya okay na lang siguro to. Ang gulo, dami motor. Ayan, sa pagdating dito, traffic pa rin. So dito na tayo ngayon sa Caloocan, Deparo. Ayan o. So racing tong isang naka-click, pero naka-lifter yata siya. Mataas taas. Naka pa ako ng standard mode Di pa ako naka-sport mode na ito. Lakas nakahatak. Ako lang standard kasi looban naman tayo. Di natin kailangan ng sobrang power. 1100cc to. Grabe yung torque. Talagang hahatakin yung braso mo. Kaya siguro medyo naka-lean forward para makontra mo yung lakas ng torque. Kasi kung naka-straight body ka masyado, baka yung batok mo gumanon mas stop yung leg mo dito At ganun pa man, napakasaya gamitin no? Very relax pa rin siya. Ang laking motor niya, ang haba. Pero ang liks dahil nga sa laki ng makina Sa lakas ng torque at sa weight niya, yun nga lang, naka-single disc brake lang siya sa harapan. Kaya medyo kailangan mo suportahan ng foot brake para sure nakakayanin niya. Wala rin siya engine braking kasi dahil nga automatic. So I think ito na, malapit na tayo dito. Hanapin natin yung subdivision nila. First time ko natin pupunta rin sa subdivision na yun. Bago lang yata yun I think ito na yun. Yun, kasabay natin tong pickup. Subukan natin kung ito na. Hindi ko sigurado Saya na pala rito. Brew and shot. Ang sarap na automatic Napatingin-tingin lang sa paligid kasi hindi mo na iniintindi yung mo. Ang ganda. Ganda na rito Hindi mo na problema yung magkambyo-kambyo mo At pag naka-standard mode ka, maaga siyang nagsishift ng gear. Yung sport mode, talagang gagalitin niya yung makina, ang katawan. So ano yata to? Ano pala to? Kondo. Kondo pala to. May kondo na rito. Dito sa kabila. Okay. Kaya pala sabi ko, bakit to Bakit lot tapos kondo? Buti pala nagsabi ako. Maganda ng mababa lang. Madaling umatras Doon pa pala yun. Iba pala yung kondo. Sila naman parang mga subdivision dito. Ang saya na rito. Grabe yun. May advanced place pala dito. May wedding nagaganap. Wedding ba yung birthday? Woohoo! Ayun, ito pala yun. Ayos yung signal light parang strobe light. Nakakasilaw Ito pala yun. So, mahigpit dito. Pasundo na lang tayo. Papasukin
Takot yata sa motor natin, pang ano raw eh. Pang goons. Nasundo na tayo. Ganda ng fino niya. Kargado yata ito eh. Saan tayo mag-park? Dito na lang siguro. Ay, hindi. Pwede ba ipasok? Ay, hindi. Maskip. Tanong natin kung kailangan ipasok. Ipasok oh. Dito na lang. Pasok. Pasok na, pasok. So, kahit medyo mabigat siya, madali lang gamitin. Paano makakalabas yung Rebel? Paano, sir? Pag ganito? Yun. Boss. Evening. Eh, boss, check niyo muna. Tapos check natin itong isa. Ang driving niya, ganun lang, no? Parang... Para scooter po, oh. Wala ka ng 50 to 10. Pero pwede ka rin mag-manual kung para sa kotse, yung paddle shift dito. Push button lang plus minus, pwede rin. pero kung, siyempre nasanay ako sa scooter. Kaya nga, So, pwede nga, no, fullmatic. Pero meron siya rito, ano, dito meron siyang cruise control. anong ibig sabihin yan? Cruise control, para sa kotse, hindi ka na magto-throttle. Parang pangit naman. Pagka, Skyway, ganun, maintain mo sa 100. O kaya, expressway, maintain mo sa 100. Di pala Skyway, expressway pala. Original paint pa to, sir. Blue. Oo. Original paint Wala. pa, blue. Actually, wala nga akong ano dyan. Ito lang. Dinikit ko lang. Nakatank grip. Check. Ito yung Odo. Nga, check mo. 1.4 Odo. Sir, pwede ko start, no? Start natin. Okay. Mukha namang fresh. Makapal pa yung gulong. Makinis. Wala pa rin RFID. Plate number na okay na to. Importante yung wala siyang gas-gas. Wala siyang signs na natumba. Wala siyang drop. Thread natin. Pakinggan yung makina. Smooth. Tahimik makina. Sige sir, okay na to. Okay, andyan po yung papers. Check natin. So ito po yung sa kaliwa natin, dito yung modes. Pag pinress mo yung mode, makikita mo yung arrow dito. Pag pumunta siya dito sa, dito na yung arrow, pwede lang piliin tong selector. Up and down. Mali, makikita mo, sport mode na siya. Yan yung full power. Susunod, standard. 2 out of 3 lang yung power niya. Tapos, rain, 1 lang yung power niya, level 1. Tapos yung traction control, engine brake, baba lang. Pag yung pang-apat, user, pwede mo i-customize yung niya. Ano yung madalas na ginagamit yan? Pag yung sport kasi, masyado matulin na. Bago ka pa lang, mag-standard ka lang muna. Okay. Standard. Pwede mong galawin habang tumatakbo ka. Pwede. Huwag ka lang nakagas. Tapos, Kung pag tumatakbo nga wag kang gagas, pwede mong galawin. pwede. Tapos ito, parking brake, high-low dito, high. Dito yung plus minus pagka gusto mag-manual mode. Dito yung minus sa kabila yung plus. Parang sa kotse. So mag-up and down ng cambio. Sa busina, dito yung signal light. Ito, hazard. Tapos kill switch, starter. Dito naman yung neutral. Yung drive di gagana pag naka-side stand. Kailangan walang side stand. At dito yung manual tsaka automatic dito. Hindi, alam mo, tatakbo ako. Anong bibilitin mo dyan? Drive. Itong D, parang manual na kotse. Tapos ito naman yung cruise control. Tapos yung set dito. Set tsaka reset. Press mo yung cruise control, ilaw na siya dito. Yun. Ilaw yun. Press mo ulit, mamatay na yan. Okay, sir. Tapos, yan. Papress mo muna yung button dyan sa hatak. Kailangan dalawang kamay. Ito. Press. Yan, press mo yan. Press mo. Tapos hatakin ko rito. Yan, wala na yung ilaw dito. Tapos pag hatak lang. Hatak ulit, try mo. Hatak. Yun. Pag dumagutok na. Pag lumagotok, naka-unbreak na siya. Ayan, ang init pala no? Yun lang, kasi malaki na yung makina. Oo nga eh. Kaya yung fan, pag bumuga, mahit na. Nung nakatayo ka dyan, no? Yung singaw niya. Dapat pala nakapantalo talaga pala nalayo mo. Mas maganda, talon. Pero may naman siya, may heat shield naman siya. Kaya hindi ka mapapasok dyan. Yan, yung singaw ng makina, iba talaga. Pag 1,000, pero yung power naman kasi ito, iba talaga yung sipa din eh. Talaga may iwan kang ganun eh, parang hinahatak. Pag arangkada, lakas talaga. Kaya kailangan alala yung piga. Pag pag naka-sport mode ka, mas malakas. Standard malakas pa rin eh, yung binigla mo. Pero ito naka-standard to, no? Oo. Sa kailangan, arangkada, dahan-dahan lang, para wag ka mabigla. Ipatay mo nga ulit. Patay yung dito o sa set. Pwede dito. Pwede Yung switch yan. Pero naka-under pang makina niya, no? Hindi na. Naka-on lang yung ignition. Tapos pwede mo kasi mo na Sige rito. nga, ano mo nga ulit. Patay na yan. Patay na. Pero ito umilaw lang talaga to. Ay, yan yung yun yung immobilizer. Pwede mong patayin yan. Paano? Sa menu yata eh. Anong ibig sabihin yan? Yung parang kotse rin, yan. Oh, pero mas maganda meron para alam mo na gumagana yung immobilizer niya. Para hindi siya makakarnap. Hindi naman siya maano sa battery. Hindi naman, sobrang hina lang yan. Kung talagang hindi mo gagamitin ng matagal, mga 3 buwan, 2 buwan, disconnect mo muna yung battery. Kasi malakas sa Dito rin, no? Oh, nasa ilalim. Dito yata yun sir yung battery, tatanggalin mo to. Ito naman, compartment yan. May compartment to. Pag pinress mo tong, patalikod. Push mo yung susi, biga sa kanan, tapos angat mo to. One. Pwede mo tanggalin yan. Hindi matanggal eh. Dito yata. Yun. Pag ano. Sa harapan. Yan. So may compartment siya dyan. Tingnan natin. Ay, may copy ka ng ORCR dito. Tapos may tools pa pala. Ayun. Paano? Kasya yung gloves tsaka Pagbalik, peles. paano ba? Pasok mo muna dito yung yan yung plastic na to. Pasok mo muna dito sa dalawang parang dyan. Bakal, tas yan. Tapos double check mo. Okay. Sa doon rin yung upuan.
yung accessory niya. Kasi maporma pag ano eh, hindi ka mag-aangkas. Pag hindi ka magtali ng gamit. May pinamili ka, pwede mo itali dito. Yung bag, pwede na may lagay dyan, oh. Ay, oo, pwede. Yung Oo. dalawang kabilaan, di ba? Oo, pwede rin, pwede rin. Sir, bakit pala naisipan mong bumili ng Rebel nung una? Tagal na nating pangarap yung Rebel na yan. Bali, first big bike pa to, sir. First big bike yan, yung 500. Kamusta naman yung unang gamit mo ng big bike? Okay lang. Medyo gagamayin lang yung clutch. Kaya lumipat ako sa 1100. Kumbaga parang ayaw na ng di-clutch. Sumamatic talaga. Oo, para sa traffic. Para, Traffic nakapagod, no? oo, mag-ship. Kailangan matic na lang para tuloy-tuloy. Ayun, yun yung kagandahan ng Rebel 1100. Natural kasi lumaki sa makina niya. Oo. 5 ano ako eh. 5.9 yan, 1/2. Parang ano sa yan? Parang Mio. Yun. Naka-fino nga pala si sir. Ganda ng pino nyo. Ang ganda. Kaya sir, congrats. Congrats sir. Okay. Thank you, thank you. Kaya sir, susundan ko kayo palabas para ano, hindi mo maligaw. Yun lang. Kaya sir, wait lang. So sa kasamaang palad may umilaw na check engine Pero minsan normal naman yun eh. Kusa naman nawawala yan. So baka ano lang, nanamigan. Try natin gamitin. Baka mawala siya. Parang kumakabig. Nanibago lang ako. Kaya sir, thank you. Okay, thank you. So ayun. So syempre ito ipapaayos muna natin yung check engine. Papaskan natin kung ano yung problema, kung bakit may check engine. Pero kita naman tumatakbo siya. At fresh na fresh ng unit. 1,400 lang ang auto nito. Minsan naman talaga nangyayari yung check engine kapag minsan nalamigan yung auto sensor. Sabihin natin kay sir na goods naman, all goods. So kanina kasi namamatayan din ako sa namamatayan ako ng makina kanina. Kaya siguro naman nagka-check engine. Bumababa yung minor kanina. Pacheck natin muna bago natin to hanapan ng bago niya magiging amo. Dito tayo ngayon sa Rebel 500. Maliksi rin yung arangkada diba? At napakagaan. Mas magaan siya kaysa kay Rebel 1100. At yung preno niya, kayang-kaya yung preno yung body niya, yung bigat niya. Well balanced. Naka-stock pipe tayo kaya yan. Kaya sa lubong lang tayo. Tahimik eh. Pero sarap eh. Pang chill ride. Medyo mas malakas yung vibration nito compared kay 1100. Pero maganda rin yung low end torque niya. Maganda yung arangkada niya. Maliksi. Riding position nito mas mas upright lang konti. Mas malapit ka rin sa manibela. Kay 1100 kasi layo eh. Mas mababa pati yung seat height niya. Ramdam na ramdam mo talaga yung mas magaan na siya. Tsaka sobrang dali lalo gamitin eh, no? Perfect sa mga hindi pinagpala sa height or sadyang talagang newbie sa pagmamotor. Talagang hindi ka kakabahan dito. Sobrang baba at medyo magaan naman siya para sa isang big bike na 2-cylinder. So ito ang gandaan ng big bike, di ba? Kasingit-singit ng konti. At kung umabot na kayo sa part na to ng video na ito, baka naman pwedeng paki-like and subscribe na rin sa ating channel para makagawa pa tayo ng maraming quality contents. Salamat mga katingin. Thanks for watching. At ayun, pagdating sa garahe, nawala yung check engine niya. Kakaiba, no? Nung pinatay ko siya, binuksan ko. Yan. Nawala lang yung check engine. Magic!